Hi guys, magandang hapon sa inyong lahat. Uwian na. Tapos na naman ang trabaho. So Friday ngayon, tapos na naman ang isang linggong pagtatrabaho sa construction. Time check, 4 o'clock in the afternoon, August 16. So bago tayo umuwi, daan muna tayo ng grocery. So try ko ipakita sa inyo ang itsura ng grocery store or Asian store na binibilhan namin dito sa area namin. Let's go! Ayan, so andito na tayo. So ito yung grocery store na parati kong pinupuntahan kasi nasa daan ko siya pa uwi and medyo malinis siya. Okay, so pasok tayo sa loob. Okay. But first, I'm gonna go get a cart. Thank you. Okay, punta muna tayo sa gulay section. Okay, so first nabibilin ko is talong kasi magtotorta kami this weekend. Hindi tayo ng talong, so tingnan nyo. Ito yung presyo niya. See? $2.99, $3 per pound. So itong okay, pili tayo naman ng ganda-ganda. Okay, so itong tatlong talong na to $3.86. So pag kinonvert mo yan sa Pilipinas, sa pera ng Pilipinas, sabi mo na lang $4, tapos $40 per ang palitan. I mean 40 pesos ang palitan. So yung I think ang palitan ngayon is 42, 43. So itong tatlong talong na to, nagkakahalaga siya ng $4 times 40, 160 pesos. So yung tatlong talong na yun, 160 pesos. Okay, pa tayo ng iba. Okay. And then okay. So ito I think galing to ng Mexico. So product of Mexico ito. Alright. So kumuha ko ng tatlong packs. So $3.62, $3.05, and $3.86. So 12. Sabi mo ng $13 siya. Tapos okra, $6 yung isang pack. Mahal din ang okra. Masarap to i-boil tapos isaw-saw sa alamang or bagong. Okay. Ito naman tayo sa ampalaya. Ang laki ng mga ampalaya nila. Okay, magkano ang ampalaya? $3 per pound. So itong dalawang piraso na to, $4.37. Yung dalawang piraso ng ampalaya, aabot na ng 200 pesos. Okay.
Ayan. So, nung bagong dating ako dito sa Canada, first time kong pumasok sa Asian store. Kasama ko misis ko. Munti ako walang nabili. Kasi ang mamahal. Pag galing ka ng Pilipinas, bago natiga sa Canada, nagko-compute ka, nagko-convert ka, parang ayaw mong bumili. Gumana yung pagka-Ilocano ko. Pagkakita ko ng presyo, sabi ko, ukin na. Nagningi na. Pante gumatkatang. Then yung misis ko sabi sa akin, okay, sige. Huwag ka bumili. Ulamin mo yung pera mo. Which is true naman. Kumpara tayong kung nagko-convert ka, wala kang mabibili talaga kasi ang mamahal. Compare mo sa presyo sa Pilipinas, sobrang mahal dito. Kuha tayo ng 2 pack ng ampalaya. So, huwag mag-convert or else walang mabibili. Manghihinayang ka talaga. So, I have ampalaya. Okay, talong na pang torta, okra, and then itong sili. Ito, may puso ng saging naman sila. Saan galing to? Walang nakalagay, pero usually galing sa Mexico ang mga produkto dito. Mexico, mga South American countries. Upang ako na isa. Okay. Yan ang gulay. Okay. Punta tayo sa prutas. Okay. Oranges. Huh. $1.99. Plastic bags. Kuha tayo ng konting prutas. Gusto kasi ng misis ko na kumain ng tangerine. So, kada nag-grocery ako, hindi nawawala ang tangerine. Okay, ito naman, ito. Product of the USA. Oh, nakasale siya. From $5.99 naging $1.99. So, that's good. So, ito naman galing ng USA. Okay. Tangerine. Marami din products ang China dito actually. Yung mga luya, mga sibuyas, bawang, galing China. Okay. Yan ang prutas. Okay. Punta naman tayo sa meat section. Okay. Tignan nyo yung presyo ng avocado. Isang peraso ng avocado, $4. Magkano yan? Sa Philippine money, 160 pesos. Yung isang piraso ng avocado. Ito, galing Mexico na naman. Mahal ang avocado. Okay. Okay. Okay.
Sa etong saging na to, ito yung katumbas ng sa atin is saba. Yung pinipritong saba. Ginagawang banana cue. Walang ganong saging dito. Pero, ang saging na to, parehong pareho ang lasa. Iba nga lang yung shape niya. Pero pareho siya. Kaya, ito, bumibili din ako nito. Masarap iprito to pag umaga. Kaya bili tayo. And then, ito. Mukhang bulok siya. Pero yan yung perfect na texture. Na sure ka na ready na siya na maiprito or maiboil. Itong mga to, matigas pa yan. Okay? So, ito yung perfect. Bulok sa labas yung peel niya, pero pag nanggal mo yan, saktong-sakto lang sa napamprito. Masarap. Okay. Ito naman, $2.29 a pound. So pounds ang ginagamit dito, hindi kilogram. So 1 kilogram is 2.2 pounds. So yung isang kilo nito, $4.60. Okay. Okay. Mangga. Kuha din tayo ng mangga kasi gustong-gusto ni Mrs. ng mangga. So, see, product of Mexico. Maraming products ng Mexico dito. Sana kung presyo sa Pilipinas is ganito, mayaman ang lahat ng farmers natin. So, $13 per case. Ilang piraso? 2, 4, 6, 7. So, 7 piraso, $13. Okay, kuha tayo. Yes. Oh, mas may hinog dito. Yan. Yan. Ito yung mga watermelon nila. Mahal. $12 ang isang piraso. Pero malalaki siya. Okay. Gusto ko dagdagan yung saba. Ang tawag dito plantain. Plantain. Okay. 2, 4, 6. Alright. Okay. Ba tayo sa meat section. Okay, bili muna tayo ng luya. Okay. Ito ang luya nila. Ito. Galing naman siya ng USA ngayon. Pero usually, product of the USA. Ginger. Okay. Ito. Pakita ko sa inyo ang product ng China. Fresh garlic. Product of China. What okay. I think meron pa pala sa bahay. Okay. Ito. Anong tawag sa atin ito? Hindi siya gabi. I forgot. Nakalimutan ko yung tawag. Pero masarap isahog sa sinigang. Ano na nga ba? Kalimutan ko. Production ng Brazil. Edos ang pangalan niya. Meron tayo dyan sa Pilipinas.
Okay. Okay, itong mga noodle section. Ito. Meron din silang balot at saka red eggs. Charan! Red eggs. Red eggs. Tingnan yung isang piraso. $2.59. Pag convert mo sa Pilipinas, 100 pesos. Okay? Balot nila, $1.99. So, $2. So, 80 pesos. So, yung balot is 80 pesos. Yung red egg is 100 pesos. So, pag parati kang nagko-convert, hindi ka talaga, manghihinayang ka talagang bibili. So, ipikit mo na lang. Ganun yan. Bayaran mo na lang. Wala kang choice. Okay? Minsan, nagbabalot naman kami. Salted egg. Okay. Not this time. Okay. Let's go to the meat section. Okay. So, every time na nag-grocery kami, hindi pwedeng mawala itong chicken. Free run chicken. Parang yung katumbas sa atin is native chicken. Kasi gustong-gusto ng dalawang anak ko. Okay. Soup niya. Okay. Okay. Kano isang piraso? Oh, wow. Okay. $17 ang isang piraso. So, magkano $17? It's like for 20, parang 700 pesos pag sa Philippine money. Itong isang manok, 700 pesos sa pera natin. Okay. I have to check it. Okay. Okay. So, ito yung parati kong binibili. Kasi nga, parang native chicken talaga siya. Masarap siya. Masarap sa bawan. And gustong-gusto ng dalawang anak namin. So, hindi siya nawawala. Hindi ito nawawala. Okay. One. Bili tayo ng 3 piraso. Ito naka-special yung iba. $10.99. Okay. Okay. All right. That's for the chicken. Okay. Alright. Pakita ko sa inyo yung ito. Ang daming product ng Philippines. Longganisa. Ayan, mga longganisa. Isang piraso, $6. Longganisa. Ito. Coconut milk. Ayan. Pang tambo-tambong. Ayan. Puro mga frozen siya. Okay. Alright. Ito tayo ng isang longganisa pang breakfast bukas. Okay. I like the vegan longganisa. Vegan longganisa. Ilocano. Okay. Yeah. Pang breakfast bukas. Yan. Mga tosino. Itong mga tosino, tig $6. Okay. Alright. Okay. So may Philippine section siya dito.
Product of the Philippines. Okay. Itong mga fish, clams. Ito. Meron ba ito? Barrio Fiesta marinated milkfish. So, Barrio Fiesta. Yan yung product natin. Bili tayo. Okay, $3.98. So, marinated fish. 3 piraso. $3.98. Not bad. Okay. Product of the Philippines. Okay. Kuha tayo ng 2 piraso. Pamprito. Okay. Ito pa yung ibang mga produkto ng Pilipinas. Puro mga frozen na. Sinigang cut. Sinigang cut. Pangsigang. Okay. Alright. Okay. And then, pag tinapay naman, meron din. Okay. May mga Filipino bakeries dito. Kunwari ito. Manila Bakery, Pandesal. $4.69. Yung isang pack ng pandesal, $4.60. Umabot siya ng 170 pesos yung isang pack. Okay. Kalihim, Pande Coco. Saan ba? Spanish bread. Okay. Spanish bread. $2.49. Mahal. Okay. Pero hindi ako dito bumibili ng Filipino breads kasi pumupunta talaga ako mismo dun sa bakery pag napapadan ako. And then gulpihan talaga. Spanish bread, pandikoko. Okay. Mas mura doon and mas fresh. Okay. Ay natin pumunta sa Philippine section. So ito halo-halo siya. Halo-halo yung products ng Asian. Na mostly ng Asian countries. Yung products nila dito. Ito. Tingnan mo to. Ding dong. Kanang ding dong? Ding dong $1.29. So yung isang ding dong na yan, maabot siya ng 50 pesos. Boy bawang, pareho, 50 pesos. Oishi cheese ring. Oh, ito naman ang Korean products. Seaweed. Okay. Sanda. Bilang ko yung anak ko ng seaweed. Seaweed. 2 seaweed. Mahilig sa seaweed yung panganay ko. Okay. 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 Bili tayo ng sardinas. Kasi namimiss na namin yung mag-ulam ng sardinas. Ito siya. May century tuna sila. Magkano century tuna? $3. 120 pesos. Mahal. O, saan na yung masarap na sardinas dito? Ano yung masarap dito na sardinas?
Is it Master Sardines? Or 555? Or Ligo? Gusto ko spicy. Sabi, may hinahanap ako ng sardinas na masarap. Okay, sa Pilipinas, very common ang sardinas na ulam. Dito, pag hindi ka sumadya sa mga Asian store, hindi ka makakabili ng sardinas. Kaya pag napapadaan ako dito, bumili ako ng sardinas. Sarap siyang igisa. Lagyan ng kalamansi. Oh, wow. Maraming kanin. Umuubos. Okay, bili ako ng spicy sardines. Master. Hirap mamili ng sardinas. Okay, so yung sardinas dito, isang sardinas, naglalaro siya ng $1.50. O ito nga, $1.79. So magkano yan? 80 pesos. Yung isang lata ng sardinas na ganito kalit. Maliit siya. Hindi ito yung malaki 155. Yung maliit na sardinas 80 pesos. Saan ka pa? Ginto ang sardinas dito. Well, imported nga naman. Galing ibang bansa. So, pwede na. Ito. Chili. 555. Okay. Kuha ko ng... Okay. Kuha ko ng... 4. Okay. And then, pag gusto mo namang gusto mong mag-salad. Sorry. Ito naman yung mga product ng Pilipinas. Bulacan, Makapuno string, Golden Panda. Hindi ito yung mga sikat na mga product sa Pilipinas, actually. Pero wala tayong choice. Ito yung mga available. Florence Palm Nut. Ganun, $4. Okay. That's it. Ito. Mamasitas. Ito. Gusto mong magpapaitan? Gusto mong magpapaitan? Oh, yan. Product of the Philippines. Ayan. Ito yung gustong-gusto namin na alamang. Barrio Fiesta. Tig $12 siya. Pero meron pa ako. Meron pa kami sa bahay kaya wag muna. Okay. Ito yung mga Mang Tomas. Okay. Magkano Mang Tomas? $4.29. 160 pesos yung isa. Grabe. Ito. Kuha ko ng isang pinakurat. There. Suka oh. I think I don't need it. Banana ketchup. $4.160 160 pesos. Silver Swan soy sauce. 160 pesos. $4.29. Ang mamahal. Okay. Kaya nga sabi ko, pag parating nagko-convert, wala ka mabibili. Kasi manghihinayang ka. Kasi parating mo isipin, magkano lang yan sa Pilipinas? Magkano lang yan? Wala naman tayo sa Pilipinas. Okay. And yung gustong-gusto kong pag-oong, eto siya. JB Terong Bagoong. Galing siya ng Pangasinan. Napakasarap.
$16. Mahal nga lang siya. $16. Mahal. Meron pa ako sa bahay. Kung gusto mong maggata naman ng laing, meron silang tinitindang dried taro leaves. Yung isang pack na to, $3.59. So like 140 pesos. Galing lahat yan sa Pilipinas. Okay, hindi ako magagata kaya hindi mo na ako kukuha. Ano pa ba nakalimutan? Okay. Meron pa akong isang papakita. Eto. Safeguard. Magkano sa atin ngayon dito? Itong product na to. Safeguard. Yung isang maliit na ganito, I think, ewan ko magkano sa Pilipinas. Naka-sale pa ngayon. Dati siyang $4.99, $5. Naging $3.59. Yung isang safeguard. Isang safeguard dyan, ha? Isang piraso. Hindi yung isang pack na ilang ng laman. Isang pirasong safeguard. 3, 4, 8, 12... 150 pesos. Yun ang ang presyo ng isang safeguard. 150 pesos. Ewan ko kung magkano sa Pilipinas. Okay. Saan pa ba? Okay. Pasok tayo dito. Okay, ito naman mga pancit. Meron din tayo ditong section dito. Charan! Super Golden Bihon. Product of the Philippines, Cebu. Okay, $1.99. Meron din tayong UFC Canton Noodles. Okay, so hindi na mawala ang mga produkto ng Pilipino. Kasi maraming Pilipinong bumibili. Okay. So, I think that's it for now. Later, pag nakabayad ako, papakita ko kung magkano nagastos ko dito sa pinamili ko ngayon. Yan muna. Okay, bye. Okay, so tapos na tayo mag-grocery. Kakaralabas ko lang. Dito na ako sa loob ng sasakyan. So, ang inabot ng grocery ko, yung mga pinakita ko sa inyo kanina, ay $182. So, parang 7,600 pesos. Konti lang yung nabili ko. Umabot siya ng $182. So, ito lang binili ko. Yung bangus, marinated bangus na isa, dalawa. Yung longganisa. Tapos, pompano, yung fish. Isang pa, hindi ko na ipakita kanina. Mag-iihaw ako ng pompano, yung isda, bukas. And then, yung saba, na sinasabi ko, yung katumbas ng saba, yellow plantain. Umabot siya ng $7.47. Yung tangerine, yung orange, $7.56. Yung apple mango, or yung mangga, galing Mexico, yung isang pack, $12.99. Grocery, sardines, $1.39, apat yun. Seaweed, $6.59, dalawa. Meat, yung buto-buto, bumili ako ng buto-buto, pang sabaw din ng mga bata. Meron pala akong dalawang anak, 5 years old at saka 2 years old. So, gusto nila ng sabaw. Sabaw at saka kanin. Usually. Kaya hindi nawawala sa grocery ang pang sabaw. Chicken, beef. Pag sa pork naman, usually yung buto-buto ang kinukuha ko. Mas malinamnam. Okay. Yung 3 chicken. Yung free range chicken na tinatawag. Parang native chicken sa atin. 3, so $15.99. So $16. So magkano na yung 3 chicken? 16 times 3 is $48.
Yung tatlong manok, $48. Sabi mo ng $50 times 40, 2,000 pesos. Mamo siya ng 2,000 pesos yung tatlong manok lang. Oh my God. Samantalang sa Pilipinas, nagkalat ang mga manok. Yeah. Yung tatay ko mahilig mag-alaga ng manok. So marami silang manok doon at saka pato. Okay. Yan. And then of course, yung grocery bag. Papagalitan na naman ako ng misis ko nito. Nakalimutan kong, kasi dito sa Canada bawal ng gumamit ng plastic. Pinagbabawal na nilang gumamit ng plastic bags. So bring your own grocery bags. Sa bahay, ang dami naming grocery bags. Kasi kasalanan ko din naman. Every time na nag-grocery ako, nakakalimutan ko yung mga grocery bags. So wala akong choice kundi bumili ng grocery bags. So isang grocery bags, nagkakalaga siya ng 39 cents. Magkano yan sa Philippine peso? 20 pesos yung isang grocery bag. So bumili ako ng tatlo. So later, mapapansin na naman ni Mrs. na bago yung grocery bag. Papagalitan ako. Kasi ang dami naming grocery bags. Okay. So in total umabot siya. And then, magkanong tax niya? Wala masyadong tax. $1.87. Okay. I think yung ibang tax na is nakasali na sa presyo niya. Pero usually, pagpupunta ka sa mga grocery stores, bili ka ng, or mga shopping malls, bili ka ng mga damit, ganun. I think 13% ang tax. Or, hindi ako sure, pero ganun yan. Alright. Pasensya sa mahabang video. Gusto ko lang naman ipakita sa inyo yung comparison ng presyo ng product pag nasa Pilipinas ka tsaka nasa Canada ka. So, totoo nga, nasa Canada malaki yung sahod, pero malaki din yung ginagastos sa totoo lang. So, dollars yung sinasahod, dollars din yung ginagastos. So, pag nasa Pilipinas ka, inisip mo, oh, yung mga nasa Canada, lalaki ng pera nila. Kasi dollars ang sinasweldo, sinasahod. Pero hindi po totoo. Meron karamihan, sakto-sakto lang, sa totoo lang. Pasalamat din lang ako na nasa construction industry ako kasi medyo malaki yung sahod, kaya medyo okay naman siya. Pero yung ibang, kasi yung minimum wage ngayon dito sa Ontario is like $16 or $17 an hour. Pag yun ang sahod ko, hindi ko kayang bayaran yung bahay ko, yung sasakyan, mga sasakyan, dalawang sasakyan, kasi hindi kasya. So thankful ako na nasa construction industry ako. So yun lang. Sa next video, ipapakita ko naman yung presyo ng gas. Gusto ko lang ipakita. Alright, have a good night. Pauwi na ako. Bye.